Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Michael, auditor sa isang kumpanya dito sa Maynila. Napasulat ako dahil may kakaiba akong problema. Kakatapos lang kasi ng payday at malungkot na naman ako. Kung nagtataka kayo kung bakit malungkot ako tuwing sweldo, pakituloy po ang pagbabasa sa sulat ko. Paano pala kung sabihin ko, hindi naman kami nagtataka eh. So hindi na lang namin babasahin. Basta alam ko kaya yung mga tao nalulungkot pagkatapos ng payday is because dumaan lang. Wala natira. Wala natira. Yun, nakakalungkot. Tingnan natin bakit talaga siya nalulungkot. Huwag natin pangunahan. Wag yan. Nangunguna. Ganito po kasi, mag-iisang taon na po kami ni Sheena. Wala naman po akong masabi sa kanya, mabait, malambing, at maalaga po si Sheena. Hindi naman din nagloloko kaya wala naman akong dahilan para hindi magtiwala sa kanya. Kaso may isang bagay na hindi ko matanggap. Nag-travel kasi sila ng ex niya bago sila mag-break. Kaya nag-loan sila. May 30,000 pa silang balanse. Dahil pareho silang may obligasyon sa utang na yon, naghahati sila sa bawat hulog tuwing kinsenas. Noong una, inisip ko wala namang problema doon. Responsibilidad naman nila yon bago pa ako dumating sa buhay niya. Ang dali namang mag-bank transfer or mag-over-the-counter deposit sa bank. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nilang magkita every payday. Yung pala ang dahilan kung bakit nalulungkot siya every payday. Nangunguna tayo, Jegs eh. Mas lalo pa ako nabwisit na malaman ko na bago sila pumunta sa payment center, kumakain muna. Hala! Or nagkakape. Kala ko kapa. Sorry. Tinanong ko siya kung bakit kailangan pa nila magkita. Ang sagot niya, mas madali daw kasi kapag ganun. Sabi ko, bakit kailangan pa nilang kumain o magkape? Bakit naman daw hindi? Kahit nag-break sila, magkaibigan pa din naman sila. Dahil gusto ko na matapos ang lahat, sinabi ko sa kanya na kung pera lang ang problema, handa akong tulungan siyang bayaran ang natitirang balanse para wala nang dahilan para magkita pa sila ng ex niya kada sweldo. Pero agad niyang tinanggihan. Para sa kanya, obligasyon daw nilang dalawa na tapusin yung responsibilidad na sinimulan nila noon. Tambalang kumikinang pakiramdam ko talaga tuwing dumarating ang sweldo, muling nabubuhay ang koneksyon nilang matagal ko nang gustong maputol. Valid po ba itong pakiramdam ko o insecure lang ako? Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, okay lang ba sa inyo kung ganito ang galawan ng partner ninyo? Ano po kaya ang mabuti kong gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Michael. Wala nang patumpik-tumpik pa, Nicole Ayala, pasok! Wiset! Nakakairita! Pinaglololo ko kanyang girlfriend mo! Ayan tayo sasabihin, wala naman ako masabi sa girlfriend ko. Mabait, mahinhin, makipot, masikip, charot. Pero ito lang ang problema, laging may pero. Nako. Hindi ko sa totoo lang nakakabwisit yung mga dahilan ni Sheena. Totoo, ang lahat ng mga explanation mo, Michael, ay very valid. Number one, bank transfer. Correct, pwede naman
Bakit kinakailangan magkita? Bakit kailangan magkita? Pero, meron pa rin naman kasi talagang mga tao na, na gusto talaga nilang ng mga cash transactions, Oo. yung actual pa rin sila talagang pumupunta sa payment center. May mga ganun na not all the time nagtatrust yung mga tao sa mga online. Oo, sige, lagay na natin yung Oo, ganyan. kasi Okay. iniisip ko, kunyari asawa ko, kahit na lagi ko sinasabi sa kanya, kunyari yung bills, pwede na tong Online. Huwag Pero na natin siya pa rin, Pero siya, physical. physical. Gusto niya physical kasi inayos niya yun. Oo. Naka-envelope. Very old school. So may mga tao talagang very old school. Sige, gives na natin yun. Gives na natin Old yan. school si Sheena. Okay. Pero bakit nila kailangan magkape? Di ba? Nagbabayad. magkakape? At saka, nagbabayad ka nga ng utang, di ba? Oo. Nagbabayad ka ng utang eh. Oo, so imagine mo yun habang nagkukwentuhan sila, nagtataon, Di ba? Tsaka pagkape, Jegs, lalong-lalo na kung ito ay hot, oo. palalamigin mo pa ng kaunti Correct, yan. matagal pa. Matagal pa. So, Oo. ibig sabihin, Wala may naman- pag-uusap pa talaga. Oo, wala naman nang nagkakape sa coffee shop ng 5 minutes lang Wala. eh. Birang-bira yun. Kadalasan nga kaya ginagawang aesthetic ang isang coffee shop kasi people are meant to stay Correct. and talk and Tama. converse, yung mga ganon. Oh. Yeah. Nakakaloko. Ay, di ikaw na sumagot bilang yung mga ex mo kaibigan mo. Ako Oo. kasi, Jegs, kaya ako nabubwisit kasi naniniwala talaga ako that exes can never be friends. Sa akin yun Oo. that's my belief. Between the two of us po kasi mga kabisyo, si Diego Bandido kasi, yung mga ex niya, friendly niya. Oo. Oo. Friend kami in a way na casual na wala, nagkakausap lang pero hindi kami nagmi-meet kasi kahit ako para sa akin medyo awkward. Bakit ako makikipag-meet? Correct Pwede naman ka. tayong mag-uusap lang. Yun lang. Or kung mag-uusap mang kami in person, may kasama ibang mga batchmate. Yan. Oo. Very awkward eh. Di ba? Magkikita tayong okay. dalawa. Okay, so kunyari yung mga ex mo ay kaibigan mo pero hindi mo sila minimit mag-isa. Yes, oo. Yun eh. Oo. Ano pa yan Kasi things can happen Correct. eh. Open-minded pa yan si Diego pagdating sa mga bagay-bagay. Ayan. Open-minded pa yan si Oo. Diego eh. Pagdating sa mga bagay-bagay that exes can be friends. Lalong-lalo na, Oh. ito, pambihira. Hindi ko kinakaya ang mga eksena. Tama. Tapos yung nagbigay ka ng option. O Oo. sige, para hindi na kayo magkita. Ayan, eto na. Hindi nyo na to obligasyon. O, Sagot eto ko na. Sagot Para ko tapos na. Ako na. Ayaw pa rin. Ay. Dahil naniniwala ako na ito ay Ay, isang obligasyon na kaming dalawa ang dapat na nag-solve. Ay, nako. Ayun, Nako, di ba? Michael, kapangalan pa naman kita. Anong Tokayo. anong eksena mo kay Michael? Siguraduhin mo yung Sheena na yan, ha? Oo, baka pambihira, baka delikado na yan, baka parang may something eh. May something pa yan. We don't want to pop your balloons, Ay, di ba? taray, may pag-pop ng balloon. Oo. Ngunit, Ngunit, meron po talagang something. yes, Yan. oo. Nadidistract ka, Diego Bandido. Hindi kasi may mga magaganda kasi dito eh. Maganda at naman pogi. ako, ba't hindi ka nadidistract Hindi. pag ako lang? Mas bata sa'yo ng 1 year old. Ang babata ng ating mga bisita for today. Oh. Ito Michael, balikan lang kita. There is something going on Aha. na medyo nakakalurky. Tama. So, pag-usapan ninyo na maigi ni Sheena kung ano ang lagay talaga Correct. ng inyong pagsasama at ng kung ano yung lagay talaga nila Oo. ng ex niya. Kasi, Upuan ninyo. oo. So, kamo, i-communicate mo yung nararamdaman mo na hindi ka komportable sa ganung True. setup. Correct. So, ngayon kung ang problema niya is pera, walang problema. Bayaran ko. Kung namumblema ka naman na, hindi, obligasyon ko to. Sige, ganito ang gawin natin. Ako magbabayad, ikaw magbabayad sa akin. Ayan. May utang ka sa akin. Yan. Di ba ganun naman? Feeling ko ganun naman yung sinasabi kaya ganito, Michael. Michael! Michael, makinig! ka! Sumama ka! Tama. Tuwing magkikita sila, di sumama ka! Oo, sagutin mo yung kape nila. Oo. Ganun kape lang ba gusto nyo? Di ba? Oo. Ganun lang yun. So, medyo off talaga siya. True. Off, True off. lalo at talang halong eklabo. Yun lang
lang ang masasabi namin sa'yo at bumalik tayo sa ating mga magagandang mga bisita. Ay, oo Ayan. nga. Welcome to Love Radio! Welcome! Mr. and Miss Teen Candelaria candidates! Ang layo pa ng binyahe dito. Totoo yan, di ba? Kasama ang napakaganda, napakasariwa, masikip po ba? Ang booth natin kasi ang dami nila Oo, masikip ang boot natin, di ba? Oo. Pero kasama po nila nga, napakaganda po natin at napakasipag na siya. Mayora, Emma Suwayan. Welcome to Love Radio! Yan, welcome! Ayan na. Ready na ba itong mga microphone natin? Oh, edi say hi kayo Oo. dyan. Ayan. Oh. Is it ready? Let's check Oh. Hello po. Naririnig po Oh, ba sa... yan, naririnig. Ayan. Oo, So, rinig- magpakilala muna isa-isa. Ayan, Oh. oo. Total, na-distract na rin naman si Diego sa inyo. Di ba? Hindi siya nagagandahan sa akin. Gusto niyo yung mga bata. O, edi kayo na. Okay, let's go. Who are these beautiful people na bisita natin ngayon? Good afternoon po, mabuhay. I am Napoleon Vincent Garcia Banagan. Oh, ha? Oh, Napoleon! Oh, Napoleon. Yes Oh. po. And I'm your Mr. Teen Candelaria 2026 official candidate from Candelaria, Quezon Oh. Province. Candelaria. Candelaria. Oh, hindi Candelaria. Can. Ganun pala. Kala ko Candelaria eh. Candelaria. Okay. At saka yung friend ko, Napoleon eh. Oo. Ito, Napoleon. Napoleon. Okay. Nice meeting you, Napoleon. Yan. Hello, Napoleon. Ito. Oh. Nagulat ako sa headset. Itong susunod na candidate, gantong-ganto ko nung bata ako. Kaso na-stress ako. So, wag ka papastress. Okay, go. Good afternoon po. Wait lang. I am Gillian Caris Belentan Hutko po, and I'm proudly representing Malaban Banorte po. I'm your Miss Teen Candelaria number 24 po. Oh, Ayan. tingnan mo. Ganun ako dati. Ay! Mahinhin. Ganun ba? Hindi makabasag pinggan. Ganyan ako dati. Na-stress. Oh, eto na. Oh, next. Next. Ang saya. Good afternoon po everyone. Mabuhay. I am Arian Fiona Favi and I'm candidate number 22, an official candidate of Mr. and Miss Teen Candelaria. Tingnan mo. Kaya nga eh. Sa akin niya nakuha yung hairstyle. Nakita mo? Sa akin na niya nakuha. kita ko, kita ko na. Oo. Tita Okay. niya nako. Tita ko yan. Lodi ako niyan. Okay, the next. So, hi everyone. I am Cariz Edren Espinosa, proudly representing Malabanban, Norte, Candelaria, Quezon, and an official candidate of Miss Teen Candelaria 2026. Bakit siya? Are those contact lenses or yan talaga yung mata? Contact lens. Oh. Bakit nung nagsuot ako ng contact lens, mukha talagang parang hindi bagay? Dito, bagay na bagay. At diba Sige. ako nung nakilala mo ako, Oo, naka-contact lens ako. parang tanga. Diba? Ito, ganda eh. Ganda sa kanya eh. Okay, and the last one. Good afternoon, Love Radio. My name is Lawrence Steve Muster Silva, candidate number 14, representing San Andres. Sure ka. Alam mo itong mga bata, especially sa mga focus ako sa mga kababaihan ha. Ano yung mga height ninyo? Oo nga, anong height? Ang haba eh. Ang haba ng mga... Oo. Ako po is 5'8 po. If I'm not mistaken. 5'8". Then? So 5'5 po ako pero pag naka-heels po 5'10. Oh. And? I am 5'4 po. Diba ang tatangkad? Laban na laban ang ating Mr. and Miss Teen Candelaria. Ayan. Naku, maraming salamat at nabisita nyo kami dito. Yes, 'di ba? Na-happy talaga kami kapag meron kaming mga bisita na fresh kasi most of the time ito lang kami mga hindi fresh. So, Correct. nakakasawa. Kaya tingnan mo, itong mga DJs ko mga lalaki, normally wala na to ng mga ganitong oras umuwi na yan eh. Bakit kayo nandito? Nalaman-laman nyo lang na may Miss Teen Candelaria. Ano Correct. yan? Ayan. Ano? Pakilala kayo mamaya pakilala kayo dito sa mga... Ito, ganto, Papalea mong galing. Ito tsura ko dati. Kaso na-stress ako itong pambihira. Sabi ko, ayaw maniwala. Hindi mo lang ako nakita nung bata ako. Nakita mo ako nung stress na ako. Ano nga yung sinalihan mo? Binibining? Huwag ka magulo. Baka wala maniwala. Ayan, welcome to Love Radio. When is the competition happening? So the competition is happening on August 4 po. So look forward and watch us on stream on Facebook page of Mr. and Miss Teen Candelaria. Yay! Yan. Ay, ang saya naman. Oo. Yung Mr. and Miss Teen Candelaria, pag yung nanalo ba dito, merong competition na sasalihan na parang
yung parang tawag, national level or international level? Parang halimbawa, you will represent something bigger competition Oo, correct. pa. Yung mas may ganun ba? Yes po. Actually po, madami pong nanalo pong reigning queens na nagpunta po sa national pageants like Don Salas po sa Miss Grand Philippines and sa Mutya ng Pilipinas po si Ate Flower Silva po. Okay, So, sige, tuloy natin yan sa online. Yan! Sige, alamin pa natin yan more. Kasama pa rin po, Diego Bandido. At Nicole Ala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. So, kanina, that was the part of our radio segment. So, this is now part of our Facebook Live. Mayora, it's nice to see you! Ayan, Mayora, welcome. Welcome. Okay, so, may mga, kanina, pwede ba ako magtanong? Practice sa question and answer. Pwede. Okay, so kanina, you weren't here yet. Ito, ang plano ko sana kasi talaga kanina is tatanungin ko kayo sa opinion ninyo about yung kwento na may Wagang Bornay. So, here in Love Radio, Beauty Queen. Here in Love Radio! No, go. Laban mo yan. So here in Love Radio, particularly yung segment namin ni Diego Bandido, meron kaming tinatawag na kwento ng Mahiwagang Bornay. So kanina, yung kwento ng Mahiwagang Bornay is about Michael. So si Michael, sumulat siya kasi problemado siya kay Sheena. Sa kanyang girlfriend. Girlfriend niya na si Sheena. Si Sheena kasi may ex. May ex-boyfriend. So, may ex-boyfriend. So si Sheena and yung kanyang ex, before sila nag-break, nag-travel. To make the long story short, may utang sila together. So, saan ba sila nag-loan? Sa LB ba? LB Lending siguro. Baka sa LB Lending. So, nag-loan. So, meron silang loan together. May utang. Oh. Ngayon, wala namang problema, 'di ba? Syempre babayarin pa rin natin. Of course, a loan, this is an obligation, so we have to pay. Ngayon, nagkikita pa si Sheena and yung ex niya. Just to pay. So ngayon, si Michael, naghihingi ng advice. Is it proper na nagkikita pa ba sila? At higit sa lahat, hindi lang basta nagkikita para iabot yung payment. Kumakain pa, nagkakape pa. Correct. Ayan. 'Di ba? So kung kayo ang magbibigay ng advice kay Michael, what would you tell Michael? Yan. Hindi naman ano naman 'to. I mean, kwento-kwentuhan lang. It's always nice to hear yung POV ng mas bata kasi baka mamaya ang POV namin ay POV ng 40, which is true. So, gusto ko marinig yung POV naman ng mga para bata. mga anak na natin 'to eh. Oo. Ilang taon lang ba kayo? Anong age range nito? 17. Diba? Tama, anak na nga. 7 to 20, 17 to 22. Tama. Oh my God, more than 2 decades talaga. Okay, so pakinggan natin. Of course, there's no right or wrong answer. Ano lang naman, it's an opinion. So maybe you'd like to share. Yan. Okay po. So Napoleon. yeah, hello po. Actually po, valid po if mararamdaman ni Michael a little bit or maybe a big jealousy nga po. Kasi po, of course, ano po bang purpose if bakit kailangan nyo po ba mag-meet ng ex ng, yung, halimbawa, yung girlfriend ko po. Correct. Nag-meet sila ng ex niya and then, okay lang po if ang purpose nga po is babayaran lang po yung loan. Pero, I think there's an ulterior motive po kasi kapag siyempre, gagala kayo sa cafe. Of course, hindi naman po pwedeng nasa cafe kayo, tahimik lang kayo, wala kayong pag-uusapan. Yes. Of course, siyempre po, may convo. opo, you should stay loyal pa rin po dun sa ano. And if you know naman po yung purpose nyo na magbabayad ka lang ng utang, then stay at that. Hindi nyo na po kailangan umagri if ever inaya ka pa ng cafe or what. Kasi po parang pag umagri ka, ginusto mo pa rin po. Kasi it's a matter of choice po. True. Yes po. It still is a choice, 'di ba? Hindi naman pwedeng sabihin na Sheena, wala akong choice, may utang kasi kami. The choice na magkita pa rin kayo is a choice. Diba? This is something wrong, diba? Just like me na... Naaaliw talaga kami pag may mga ganyan magsalita dito bilang mga balahura kaming lahat. Just like me na open naman ako, friend ko naman yung mga exes ko. But, Ito si Diego kasi friends niya yung mga exes niya. But I don't go to the extent of having coffee with them. That's right. No, it's a no. Okay, any other? Baka meron kayong opinion na that differs from Napoleon's. For me po, I think if we're going to enter into a relationship, we have a big responsibility to be able to tell to our partner kung ano yung mga nangyayari. But I think since right now we are in the modern generation, we have a lot of access to digital
digital paying. Yes. We have different Correct. access to that. So I think if may utang tayo or responsibility together, pwede naman nating isend na lang. Online, Diba? diba? Oo. Ba't kailangan pa magkita? Asan pa yung online? Ito, step up, dagdagan pa natin. Dagdag pa dun sa content Nag-offer actually si Michael na sabi niya, para matulungan ko na matapos hindi na kayo magkita, ako na magbabayad. Yan. But si Sheena sabi niya, no. Oh. So ngayon, Michael is lost. Bakit ganon? I mean, what you said kanina na, yes, this is a digital world. So sinabi niya, you don't need to see each other. Bank transfers available, online deposits available, di ba? Pero no, magkikita pa rin daw sila because it's a responsibility. To add to it, Yan. yung in-offer ni Michael, hindi pa rin Oo, hindi na, it's my tinanggihan. responsibility. Haharapin ko to. Ayan. Mag-isa. Oh. What do you think about Sheena? May something? Are they still together? Tingin nyo? I think so. May ulterior motive pa rin. Ay, naku, kanina ko pa naririnig ulterior motive. Spell ulterior. Next! Meron, di ba? Kasi if like, tapos na po talaga yun, ipapayag na yung girl na makipag-help po siya para i-cut off na agad po yung relationship and yung connections. And Diba? if hindi po siya napayag, means po gusto rin din talaga po makita ng girl. So it's kind of wrong in a way talaga. Oo, kaya nagkaka-anxiety si Michael na every payday, magkikita na naman sila. Correct. Kasi Diba? yun yung start nung kanyang story Parang nagkaka-anxiety ako every payday. So initially we thought, kasi syempre alam naman natin, pag payday, bayad lahat. Anxiety ka, wala ka ng pera. Oo. Iba pala ang dahilan ng Oo. kanyang anxiety. Kasi yung girlfriend niya makikipagkita. na naman sa ex. Oo. Ah. So sa tingin niyo tama ba yun o hindi? At anong gagawin Oo, dapat ni dun Michael? sa mga iba pa. Oo. Anong dapat gawin ni Michael? Makipaghiwalay, For me magalit? po, hindi naman po dapat necessarily na makipaghiwalay po agad. They can talk it out po. Mhm. Kasi, yun nga po, kasi communication is the key naman po. Perfect. And yun po, dapat pag-usapan po nila Correct. before po nila i-end Yes. lahat. Oo. It So- doesn't mean na mag-end na. Oo. That's my point exactly kanina, di ba? Ang sabi ko na, kinakailangan lang ni Michael na i-communicate na hindi siya komportable sa ganung setup. Correct. Di ba? Kasi talagang nakakaubos ng buhok. Totoo. Incidentally, ang pangalan niya ay Michael sa tunay na buhay, not Diego Bandido. Oo, so naubos yung buhok. Oo. Okay, any additional comments? So, yun nga po, nag-offer po yung, niya na, siya na po ang magbabayad Yes, ng oo. loan po niya. Pero, it's Dinecline her ni girl. obligation din naman po na bayaran yung utang niya dahil sa kanya naman yun. And if she thinks, hindi maganda, hindi pwede yung way na bank transfer and kailangan talaga nilang magkita, then for me, it's valid naman. Pero to the point na dapat, malaman din niya yung limitations niya. Especially, nasa isang relationship na uli siya. Right. So, okay sa'yo na, magbayad, magkita, pero yung pagkape, Diba, diba, wag yung na. kumakain pa silang Kasi dalawa. Hindi na. Kasi I was Nasa telling, relationship. correct and that's perfect kasi Sheena has to remember na meron na siyang boyfriend na Correct. iba. Kasi titingnan mo kung may makakita, 'di ba? Ano mangyayari? True. Oh. Ganon. Ayan. Oh, so, ibig sabihin nito, yung POV natin, parehas din ng Oo. POV Pero ng ating mga kabataan. Gusto ko rin marinig yung POV ni Mayora. Ay, Mayora. May POV ka, Mayora. Mayora, go. Anong Oh. POV mo? Ayan. What's your POV? Siguro para sa akin, dapat yung respeto dapat ni girl kay Michael, dapat naman tinitreasure niya rin kasi ang respeto hindi naman yan ibinibigay sa lahat ng tao at hindi rin naman yan natatanggap ng lahat ng tao. Kaya dapat yung tiwala, yung respect, dapat ay pinapanindigan niya kung talagang mahal niya rin si Michael. At kung hindi naman niya na mahal si Michael at mahal niya pa yung ex niya, syempre sabihin niya rin. Kasi nakakaawa din naman na umaasa yung tao sa wala na naman palang patutunguhan yung relasyon na meron sila. Ayan. Thank you so much, candidate number 28! Thank you, Mayora Emma. So hindi lang to looks ang mga kabataang ito, but Yes, with brains. Oo. Alam mo, dyan na talaga ako Mana nga sa'yo.
mga pamangkin. Yan. Diyan ako na-amaze. I'm such a big fan of pageantry. Kaming mag-asawa, nanonood kami online or even on-site. Whether it's big or small na mga pageants. Yan yung isa sa mga pangarap ko para sa Love Radio. Magkaroon tayo ng pageant. Kasi fan talaga ako ng mga pageants. And nakikita ko talaga na over the years, kung paano nagiging mas matatalino lahat, mas magaganda, tapos mas matatalino lahat. Kasi mas matindi na yung laban eh. Kasi kung makikita natin 'di ba, may mga actually ang digital footprints nandiyan naman sa social media na dati yung mga sumasali talagang looks lang na expose na pag sa Q&A. But ngayon itong mga kids na to talaga kasama na sa training yung yung utak nila paano sumagot sa Diba? yung critical thinking, yung logic nandun na eh. How do you train? Like may para pasarela? Ako pag nagte-train ako from Ng alin? From Vito Cruz to Baclaran. Baklaran. Ang presyo ng train ay... How do you train? Like, pag una kumakain pa ba kayo? Yun muna. Yes naman po. It's part of the... Unfair! Samantalang ako kumain lang ng konti, nataba agad! Oo. It's important for us to maintain our health po. Lalo na po, sasabak po kami sa matinding stamina po ang kailangan namin. Yes, So, correct. It's important that we eat well po. How about yung training sa sa mga, di ba may mga uso na yung mga walk, mga ganyan. Who does that? Yung sa pasarela naman po, of course, kailangan nga din pong kumain kasi para may energy po na mag-training. Kasi it's very important po na makapag-train po kami ng walk. Kasi it's the first thing na mananotice po kasi sa stage. So, yun po. At ako, curious lang ako dahil hindi ako masyadong into pageant. Nanonood lang din. Ano ba yung pinakamahirap sa part na ginagawa ninyo? Kasi para kung titingnan lang, maglalakad-lakad lang, pogi lang sila, maganda lang sila. Pero yung the story behind, yung mga trainings hindi nakikita ng tao yan eh. Sige. Ganda po kasi. Actually, I've been out of the pageant industry po for a few years na po. And this is actually going to be my comeback. Ay, taray. And ang hirap po. Kasi yung pageantry po, the way we present ourselves po in front of people, yun lang po yung nakikita nila. Yes. Pero people should know that there's something beyond that, what we present to the people. Kasi hindi naman po kami na-hone bigla as public magaling figures na agad, magagaling. Yes po. We go through trainings, we go through stress, there's a lot of anxiety po. Kasi po, of course, may mga people na mag-bring sa'yo down, telling you na, ba't ka pa sumasali dyan? Hindi mo naman kaya. Example po, we are actually students pa rin po right now. And people keep on asking, paano mo nababalance yan? Pero, we don't. Charot lang. Okay. Madali lang naman po kasi siya. It's, if you're passionate about the things that you do, you can balance. Then you can balance po. And yun po yung gusto kong makita ng mga tao beyond the screen or beyond our images as public figures po. Kasi po, we go through trainings nga po. Hindi po kami basta-basta nagiging magaling. So I hope na nagkaroon po ng much better understanding po. Kasi po, we are more than just candidates, but we are also people. Correct. Let's have more compassion. Like for example, kami yung nakikita namin for regular na nasa entablado lang kayo sa stage, dumaraan Tapos ang lakas manghamak. Hindi naman ganyan. Or, so, ngayon, ano yung mga trainings na ginagawa before the competition? Like, ba? Yung mga walk, ano na yan? Ano yung mga training na ginagawa nyo? Actually po, we do regular trainings po. Lalo na po ngayon, dito po yung hindi po na-realize ng tao is actually, since students po kami, nagagawa everyday po yung training namin. And like, ano yung training na yan na ginagawa nyo? We do walk po. We do sometimes 5 hours of training walk pageant lang po. Doing routines. And yun ang dapat maintindihan ng mga tao. And I think that's basically what they're saying na you don't just bring people down, especially people joining pageants, kasi hindi nyo alam na in a week kung ilan yung 5 oras na nagte-training per day. At hindi lang siya normal na naka-flat shoes ka. True. So yun yung mahirap, yun yung kwento sa likod ng bawat rampa. Yan. Ng bawat kandidata na rumarampa. So, ganun kayo, 5 hours. Grabe, no? Ikaw, nung panahon mo, ilang oras ang training mo?
Sa palayan pa yan, ha, guys. Ha? Kamagulo. Basta! That's so long ago. Pero we're very, very happy that, yung your generation is showing this kind of passion. Kasi pagka ganito, na very passionate ka about something, balancing school and then pageantry, medyo assured ka ng mas magandang future para sa Pilipinas. Yun talaga yun eh. Yun talaga yun. So, keep it up, ladies and gents. And anything you'd like to add, invite nyo po sila. Paano ba? Do we follow you? Go ahead. Actually po, you can follow us po on Facebook. We have a Facebook page po called the Mr. and Miss Teen Candelaria. Follow us there. Magla-live po kami doon on August 4, which is our coronation night po. And stay updated po within announcements po regarding our competitions. Ayan, oo. And congratulations din kay Mayora, di ba? Congrats. For mounting this event na... Ilang years na ba ito, madam? 12 years. Oh. Meron bang Mrs. and Mr.? Yung mga ano? Before sa Candelaria, meron. But now, concentrate na po Sa mga teens. Sa mga kabataan. Yan. Kasi i-hone na natin sila. Oo, Yay. dapat. Okay, salamat na marami. Yay. Anything you'd like to add? Baka meron pa kayong gustong i-add. If not, we can go ahead with our tour of the MBC Media Group. Again, Yan. welcome to Love Radio. Welcome to Love Radio. This is the first time na kayo po ay nakapasok sa isang radio station? Yes po. Ayun. So, I hope magkaroon na kayo ng magandang experience. Yan. At hindi kayo na-culture shock sa ingay namin ni Diego Bandido. Si Mayora, baka may last few words o invite yung mga nanonood sa atin? Ayan, iniimbitahan ko po ang lahat ng mga taga-Candelaria at mga kalapit bayan para sa gagawin nating Mr. and Miss Teen Candelaria, kasabay ng selebrasyon ng ika-147 na Candelaria Day Founding Anniversary. Kami po ay naniniwala na ang mga Candelariahin ay talagang makikilala sa larangan ng kagandahan at mga talento. At marami na rin napatunayan ang bayan ng Candelaria na nakapagdala ng maraming karangalan sa larangan ng pagandahan. Tama. At syempre, yung talent nila, na-showcase talaga nila. At always remember ang ating Miss Universe na si Miss Maria Tisa Manalo ay galing ng Candelaria, Quezon. Yes Tama. po. So, magagaling at matatalino yung mga taga-Candelaria. magaganda. Di ba taga-Candelaria ka? Oo! Sana nga ako. Oo! Doon ako botante. Taga doon ako. Diba? Oo. Bibili na ako ng bahay talaga. Nakikitira-tara lang ako for now. Diba? Thank you so much. And again, Salamat. good luck to everyone. Congratulations, Mayora, for Congrats, mounting this Mayora. very, very prestigious na competition. And God bless you all. Ayan. Yan. O siya, mga kabisyo, salamat na marami sa pagtutok sa amin muli. Siyempre, ito po yung tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Thank you, Digital Team! Metro's #1 Love Radio. Basic!